po. Talakayan at kwentuhan. Ngayon po ay araw ng Lunes. Nagsipin. Opo. Kumusta po kayo, dear teachers? Luzon, Visayas, Mindanao. Sa araw po na ito, anong ginagawa ng ating mga guro? Diba? Nagkakaroon ba kayo ng mga sideline? Meron ba kayong mga negosyo? Oo. Kasi dapat, gaya ng sinasabi natin, yung mga guro natin dapat nagkakaroon ng ng sideline, no? Ng bagay na pagkakakitaan, dapat i-take advantage itong mga panahon na ito na bakasyon. Oo. So, marami ang nagchat-chat sa inyo, dear teachers, na wala pa kayong medical allowance. Palagi natin sinasabi. Clothing allowance. Oo. Pag-usapan natin yung clothing. Mandatory na ba? Ako, okay sa akin yun. O required lang. Pero ang sinasabi dun sa DepEd memo, seemingly mandatory, no? Para sa mga guro na magsuot ng clothing allowance. Sir Bong, hindi nga po namin nakuha yung aming medical allowance dahil naka-garnish kami. Yun lang. Pwede po ba namin suotin yung yung mga lumang uniform pa? Nako, hindi na po pwede kasi stated yan doon sa doon sa memorandum, no, ng clothing allowance na hindi na pwedeng suotin yung mga dating uniform pa. Dapat ang susuotin na ay yung mga bagong uniform. Kasi itong school year na to, 2025-2026, di ba? Transition period. Di pa tayo nire-require. Pero ngayon, school year 2026-2027 ay talagang mandatory pagsusuot. Binabawal na nga yung sublimation na look alike ng mga fabric ng ng DepEd uniform. O kasi yon, akala mo ay polo, akala mo yun ay ay yung official uniform ng guro, pero hindi. Akala mo yun mga blouse, pero hindi, polo shirt, na? Ang mahiling magsuot niyan, MAPE teachers. Ako nga, sabi ko nga sa mga MAPE teachers, dapat hindi na sila pwedeng magsuot ng sublimation kasi binabawal na any sublimation, di ba? Dapat hindi na nagsusuot sa pagpasok yung mga MAPE teacher natin. Dapat ang isusuot na nila ay yung kasi pwede namang magturo talaga. Pwede namang magturo na naka-DepEd uniform. Paano kung exercise? Wala namang problema, di ba? Kung suot nyo ay yung DepEd uniform. Kung mag-exercise. Di ba? Di ang suotin nyo, rubber shoes na lang. Pero wala namang sinabi sa pambaba na balat lang, no? Oo. Pero yung pantaas natin, yung pants at saka yung pantaas, dapat official DepEd uniform. Ha? Nasaan po ba yung mga guro natin ngayon? Nasa bahay lang, nagmumuni-muni. Daming mga chat ko sir ko na sinasabi ayaw na nilang mabu. Gusto na nilang Totoo yan. Totoo po yun. Ganyan. Ang dami yan. Hindi ko na lang pinopost kasi nare-restrict ako nare-restrict ka Sir Bong. Sir Bong, pag kami po ba pinapunta sa school ng principal namin, pwede po ba kaming sumuway, hindi susunod? Alam niyo kung susuway kayo, pwede kayong hindi pumunta. Kaya lang, ayusin niyo yung reason. Mag-i-reason na lang kayo. Diba? Kasi may mga bagay kasi na importante, kaya kayo pinapunta.
pupunta kasi mahirap naman yun yung tatanggi kayo, no? E paano kung importante? Kung ako sa inyo, magsasabi na lang kayo reason para yung principal nyo ay hindi rin nyo rin hindi rin siya ma-hurt. Di ba? Kasi kino-consider nyo rin kasi yung yung relasyon nyo sa principal nyo, di ba? Pag tumanggi kayo. Kasi kaya kayo pinapupunta. Hindi ko sa inaani mga principal. Kaya lang kasi naiintindihan ko, may mga bagay namin, no? May mga bagay na na urgent things na dapat pupunta yung guro. Pero ang sinasabi ni Sir Bong, sa nahihilo. Hindi naman ako nahihilo pero masarap mo yan. Ang sinasabi ni Sir Bong, nasa na ba ako? Hindi kayo absenan kung hindi kayo pupunta. Yun nga lang, isipin nyo rin yung relasyon nyo sa inyong principal kapag tumanggi ka. Ang maganda niyan, gawa ka na lang ng reason na meron kayong family activity. Diba? Para mauunawaan ng principal nyo. O kung hindi ka pupunta, hindi ka susunod, wala namang problema. Diba? Walang problema yon. Ay, ibig sabihin, hindi ka absent. O kaya lang, yung relasyon nyo ng principal mo. Di ba? Lalo pa't kung nagpapapromote ka. Alam nyo, dear teachers, minsan talaga dapat nagkakaroon din tayo ng magandang relasyon. Napaka-importante niya yung pag-establish ng magandang relasyon sa inyong principal sana, no? E paano, Sir Bong, yung relasyon ng principal sa SDS? Sa SDS, nako, napaka-importante niyan. Kami dito sa Division of Caloocan, yung mga principals, maganda ang relasyon namin dito sa mga aming mga dagdan at yung aming current SDS ngayon. Minsan nakakapag-voice out ako, minsan may mga assertion ko, pero at the end of the discussion, wala na, tapos na. Hindi na nagsasama ng loob. Very professional. Tapos, ayan, chat-chat uli. Paano wala nangyari? Tinitake note lang yung mga assertion namin, yung mga sinasuggest namin, yung mga gusto namin consider ng aming SDS. At okay naman. Maganda. Kasi mahirap maging hostile ang relationship ng mga guro sa kanilang mga principal. Dapat yan ang huwag na gagawin. Yes, mahirap yung yung principal mo, kaaway mo, di ba? Hindi kaya biro mo. Sinasabi ko na, yung nga lang guro biro mo, magkakasalubong kayo ng principal mo sa corridor. O kung kahit saan. O attend ka lang meeting. Sabihin, hindi kayo magpapansinan ng principal mo. O kung magkakasalubong kayo ng principal mo, mag-iiwasan pa kayo. Di ba? Di lalo na yung SDS nyo rin. Kung yung principal, hostile ang relationship sa SDS, so paano yan? Pag magkakaroon ng mancom, di ba? So, sabihin, dapat even yung teachers natin, sana naunawaan nyo, no? Dapat maganda yung relasyon nyo sa inyong mga principal. Ngayon, kung inutusan ka ngayong uninterrupted vacation nyo, gumawa ka ng magandang reason. Oo. Basta hindi ko nasabi magsinungaling kayo. Ang sinasabi ko, gumawa kayo ng magandang reason, sabihin niyo, family, hindi ka makakapunta dahil yung anak mo ganito, meron kayong gagawin sa family mo, maintindihan ng parents niya. Wag mo sasabihin na, ayoko po kasi uninterrupted po kami. Mahirap yun. Although totoo, uninterrupted kayo, wag ganun ang reason, no? Ganito. Galing yata ito ng Korea o naamoy. Dito lang yan, So, gano'n lang, the teachers, no? So, sana, ulitin ko, sa araw na ito, meron kayong ginagawang pagkakakitaan. Di ba? Lalo na yung sinasabi nila na wala lang natitira. Anong pwedeng gawin? Diba? May nag-chat sa akin, sabi niya, nangingisda raw sila. May nag-chat sa akin, nagtitinda raw sila. May nag-chat sa akin, nag-tutorial daw siya. So, dear teachers, sana
huwag maging desperado, 'di ba? Kasi dapat labanan natin itong ano na to, itong problema na to, 'di ba? Kasi pag hindi natin nakayanan 'to at wala tayong ginawa, ang kauwian nito, depression, anxiety, napakahirap niyan sa mind na